Good day everyone. Ito, pade-deliver lang. Ito ay Ugreen earphones. Binili ko dahil nawala yung earphones na ginagamit ko. Normally, ginagamit ko lang siya for conversation sa mga FB Messenger, sa mga iba pang mga communication apps na meron ng mga cellphones. Pero naisip ko, sige susubukan ko na rin na bumili nitong Ugreen kasi meron akong mga nakita sa review na okay daw ang tunog nito, not just for conversation but also for music. So, out of curiosity, sige bibili ako nito, total kailangan ko. And nakuha ko siya for more or less around 320 pesos kasama na yung delivery. So, binili ko to via online shopping. At ito siya, no? Yung model niya is EP105 at yung cable length niya is 1.2 meters or 3.9 feet. At maganda ang sensitivity nito. Ang sensitivity niya, ibig sabihin yung kung gaano siya ka-efficient na mag-consume ng power at mag-produce ng sound. Ang sensitivity ay 104 decibels plus minus 3 decibels. Speaker diameter is 10 millimeter. Yun yata yung cone do sa loob mismo ng earphones. So, yun lang naman mga importanteng details eh. At yung port nito is mini plug, no? 3.5 millimeters. Yun yung binili ko, yung model na yon. So, this is once again made by Ugreen. Ugreen is a highly reputable company na nagsimula noong 2012 and right now it's already 2025 and in just 13 years, no, nag-establish sila ng magandang international reputation for creating, marketing high quality products na affordable. So, without much further ado, bubuksan ko na to. Although sabihin ko sa inyo, no, tinesting ko na to kanina actually, nung dumating siya. Dahil hindi ko alam kung paano ko to re-reviewin para sa inyo na hindi ko pa siya natetest. So, tinest ko siya in advance. So, ibinalik ko lang sa kahon para makita nyo how it goes. No? I-unbox ko. So, okay. Simple lang naman yung lalagyan niya. Oh. Simpleng carton lang. And then, nandito siya. Meron siyang plastic na lalagyan kung saan nandun yung earphones. At sa ilalim niya, ito. Oh, meron siyang I guess what? Ano ba to? Owner's manual. Actually, owner's manual to. Ayan. So, let's put this thing aside muna. And then, ito pa, meron pa siyang user's instruction, isa pa. So, kompleto siya. And, pag binuksan natin to, okay, makikita mo dito na meron siyang mga extra silicone ano bang tawag dito? Silicone earpiece na inilalagay doon, no? At iba-iba yung sizes nito. Yung nakakabit dito ngayon is medium. So yung nandito, hindi ko nabubuksan kasi ito rin lang naman yon. Yung nandito ay 4 pieces, dalawa no na small para sa left and right ears at dalawang large. So once again, yung nakabit dito is yung medium na sinukat ko, okay naman sa tainga ko, fit naman siya. So hindi ko na siya pinalitan. So ito siya, pag binuksan mo siya, ito yung wire niya. Nakabalot siya ng wire. Okay? At ito siya. Tatanggalin ko, no, para makita niyo mabuti. So, yung connector nito is the usual 3.5 millimeter pin at mukhang tingin ko dito gold-plated naman siya. At yung wire na ginamit dito ay relatively thick kumpara dun sa mga nabibili sa merkado na mga mumurahin. So, maganda yung quality nito ha. At dito, pagdating sa lugar na to, adjustable siya. Oh. Tignan mo. Meron ka pwedeng batakin para
Pag nakalagay na sa tainga mo itong earphones na to, makokontrol mo. No? Hindi, para hindi siya masyadong nakalaylay sa baba o sa mukha mo. So dito, pwede mo siyang i-adjust. Okay, that's a good touch. And okay, meron siyang volume controller dito. So plus for louder, minus for more quiet, kung gusto mo mas matahimik o less sound. Tapos yun, no, merong play and pause button. At ayun, meron siyang built-in na microphone. Ito, makikita nyo, I think this is aluminum eh. Hindi ito plastic eh. Itong shell niya. This is aluminum. Brushed aluminum. So maganda. And makikita mo naman dito na label dito. Ito, nakalagay L, which means left ear. And yun yung for, teka, nawawala sa focus. Yun for right ears. So yun, makikita mo. R, for right ears. So very comfortable siyang gamitin. Malambot yung silicone niya. At na-impress ako kasi nung una kong sinubukan to, nag-open ako sa YouTube ng mga vlogs at pinakinggan ko kasi kasing malaman kung gaano kalinaw o hindi, kung malinaw o hindi malinaw yung maririnig ko na boses. Kasi importante sa akin na malinaw dahil nga 90% of the times ginagamit ko to para mag-converse, no? Makipag-usap. At the rest again is for music. At na-impress ako kasi yung kanyang clarity is top notch. Talagang malinaw siya. So wala akong masasabi. Talagang napakalinaw niya. At sinubukan ko naman siya sa music at normally ang lagi nating hinahanap dito ay yung may bass ba? Malakas ba yung bass? Maganda ba yung bass? And I am happy to tell you na napakaganda ng tunog ng bass ng earphones na ito. Pasadong-pasado siya. Hindi siya overpowering, pero hindi siya kapos. Hindi ka mabibitin sa bass. At yung quality ng bass na ibinibigay nito ay malambot. So, ayaw natin kasi nung siguro yung iba gusto matigas yung bass, pero in general, sa pagkakaalam ko, no, sa music, matagal na rin akong music enthusiast, sa mga high fidelity, mas na-enjoy ko yung bass na may kalambutan ng bigay kaysa dun sa matigas. So, yung bass quality nito is on the soft side. Malakas ang bass pero on the soft side siya. So hindi yung parang hinahampas ka ba ng kahoy, hindi ganon. So maganda ang quality nito at mag-excel ito sa mga classical music, sa jazz, even acoustic. For rock okay din dahil hindi man slam bang ang bass nito, no? Hindi man ganong katigas. Yung lambot ng bass kasi niya iba eh. At hindi mahirap kasi i-describe dahil you have to experience it for yourself para malaman mo yung ibig kong sabihin. At ito ay tinesting ko sa isang punta ako sa YouTube no, na may mga pang-test kasi doon ng sounds. Ilalagay ko na lang sa link kung anong ginamit ko at na-impress ako dahil ang bass nito, at least for my hearing, kasi ang specification niya hanggang mula raw 20,000 hertz. Ibig sabihin yung high frequency, kaya niya at hanggang as low as 20 hertz. As for me, nung tinesting ko siya dun sa sinasabi ko sa inyong pang-test sa YouTube ng mga earphones, headphones, at least for me, no, it's only true for me. I don't know sa ibang tao, no. At least na-impress ako because I can hear bass as deep as kasing lalim na as deep as 27 hertz and I am highly impressed. So that's my quick unboxing and quick review for this Ugreen earphones. Again, the model is EP105. I'm highly impressed. So that's it. Thank you for watching.